Sa kanyang paglalakbay para makahanap ng isang bride upang mawasak ang kanyang immortal na sumpa nakatagpo ang isang lalaki na 939 na taong gulang na tagapangalaga ng mga kaluluwa ng isang Grim Reaper at isang masiglang estudyante na may malungkot na nakaraan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng Korean series na Guardian the Lonely and Great God mula sa taon ng 2016. Ang batang ito na si Jiyoon ay nakikipaglaro sa isang kuneho ngunit nag-aalala ang kanyang ina habang nakatingin ito dahil wala itong nakikita na kuneho ngunit hindi ibig sabihin na wala talaga ito doon. At isang araw biglang namatay ang ina nito sa isang aksidente ngunit nang bumalik si Jiyoon sa bahay upang kainin ang kanyang birthday cake ang kanyang ina ay naghihintay para sa kanya. Hindi makapaghintay ang bata na gumawa ng isang wish ngunit napansin nito na tila naramdaman nito na mabigat ang kalooban niya sa mga oras na yun. At lumalabas na nakikita ng bata ang multo ng kanyang ina sa halip na ang buhay na katawan nito. Silang dalawa ay napaluhan ng sobra ng napagtanto nila na hindi na sila maaaring magsama pa ng matagal at bago tuluyang mawala ang kanyang ina hiniling nito sa kanyang anak na alagaan ang kanyang sarili habang nawala ang kaluluwa nito at nagsimulang umiyak si Jiyoon nang malaman nitong mag-isa na lang siya sa buhay. Lumabas ang bata ng bahay ngunit lumitaw ang isang misteryosong lalaki mula sa kung saan at ito ay si Wan ngunit hindi siya isang mortal. Siya ay isang Grim Reaper, isang nilalang na nagpapadala ng kaluluwa ng mga tao sa kanilang susunod na destinasyon. At nang makita ng Grim Reaper ang batang babae, inihayag ng lalaki na dapat hindi nabuhay ang batang babae. Naalala nito na sinubukan niyang patayin ang ina nito sa nakaraan habang buntis ito at kailangan nitong pumatay ng tao kapag naubos na ang kanilang numero. At nang sinubukan nitong patayin ang ina ng bata, isa pang makapangyarihang nilalang ang lumitaw, isang immortal na goblin na nagngangalang Kim Shin at iniligtas ang babae. At balik sa kasalukuyan, isang matanda ang lumitaw at binalaan ng Reaper na lumayo. Sinabihan siya ng Grim Reaper na tumabi dahil kailangan nitong gawin ang kanyang trabaho ngunit humiling ang matanda na makita nito ang mga papel na nagpapatunay na oras na ng bata. Ang Grim Reaper ay walang anumang kasulatan kaya nagpa siya itong umalis na lang pansamantala kahit pa sinabi nito sa bata na muli silang magkikita. At sa paglipas ng taon si Jiyoon ay naging malungkot na dalaga at tingin ng ibang estudyante na may mali sa kanya. At isang araw nang umalis ito sa paaralan, naglakad ito sa isang eskinita at sinundan siya ng isang multo at sinubukan ni Jiyoon na huwag pansinin ang mga multo dahil nais nitong mamuhay ng normal. Ngunit ang babaeng multo na ito ay alam na nakakakita siya at tumalon sa harap niya upang takutin siya. Gayunpaman natakot ito nang makita niya si Kim Shin na paparating mula sa kabilang dulo ng kalsada at hiniling nito sa babae kung siya ba ang asawa ng goblin. At nang mag-cruise ang landas ng dalawa na pagtanto ng goblin na ang babaeng ito ay espesyal at isang flashback ang lumitaw at ipinakita ang kwento ng goblin. Si Kim Shin ay isang general ng hukbo na dumalo sa maraming digmaan dahil mahal nito ang kanyang bansa at nais itong protektahan. At matapos ng ilang matagumpay na laban siya at ang kanyang tauhan ay bumalik sa palasyo ngunit ang emperor ay naghihintay sa kanya na may hindi magandang sorpresa. Sinabi ng batang emperor na si Kim Shin ay nagbabalak na lumaban sa kanya at nais siya patayin na walang katotohanan. Inutusan nito ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga tauhan ni Kim pati ang kapatid nitong babae at pagkatapos ay pinatay din nila ang general. Gayunpaman ang makapangyarihang Diyos ay may ibang plano para sa kanya at naniniwala ito na si Kim Shin ay kailangan parusahan dahil marami itong pinatay na tao gamit ang kanyang espada. Kaya sinumpa ito ng isang regalo ng pagiging isang immortal at si Kim Shin ay mamumuhay magpakailanman upang makitang mawala ang mga mahal niya sa buhay. At ang tanging paraan upang matubos ang kanyang sarili ay mahanap nito ang kanyang asawa na magagawang hilahin ang espada mula sa kanyang katawan. Tinahak ni Kim ang mundo sa loob ng maraming taon ngunit marahil ito na ang kanyang oras para umalis o hindi. At balik sa kasalukuyan, pinakita na si Jiyoon ay naninirahan sa isang pamilya kung saan siya pinadala ng matanda upang lumayo mula sa Reaper. Bagamat buhay pa ito, siya ay hindi masaya sa pamilyang ito dahil ang lahat ng miyembro nito ay mga siraulo. At nang magising ito upang pumasok sa paaralan, nagtanong ang babae tungkol sa kanyang bank account ngunit pinaalala ni Jiyoon sa kanya na inampon siya nito. At karagdagan nagtungo ito sa bahay ni Jiyoon sa nakaraan at kinuha ang lahat ng pera na nakita niya sa lugar at habang hindi sila magkasundo naghagis ng isang mangkok ang babae sa kanyang ulo at nagpapakita kung anong klaseng tao ito. At sa araw na yon nagtungo si Jiyoon malapit sa dalampasigan, dala ang isang birthday cake at humiling na makakita ito ng kahulugan sa kanyang buhay. Ang goblin ay naakit sa hiling na yun at naglakad ito sa isang dimensional na pinto upang makalapit sa batang babae.
Nagtanong si Kim kung paano niya nagawang tawagin siya ngunit walang ideya ang dalaga at alam ni Ji-yoon na ang lalaking ito ay hindi lamang kung sino kaya nais nitong humiling ng ilang kahilingan. At sa kabila ng kanyang pagiging masigasig sinabi ni Kim sa kanya na hindi ganun gumagana ang mga bagay at hindi siya isang genie. Umalis ang goblin pansamantala ngunit mayroon isang kakaibang bagay kay Ji-yoon dahil kaya niya itong tawagin sa lahat ng oras na naisin niya. Sinubukan ni Kim na iwasan siya hanggang sa maintindihan nito kung ano ang nangyayari ngunit hinawakan siya ng dalaga at sinabi sa kanya na siya ang asawa ng goblin. Nagulat si Kim na marinig ito ngunit napagtanto nito na walang ideya ang dalaga kung ano ang sinasabi niya. At sa katotohanan sinabi lamang ito ni Ji-yoon dahil narinig niya ito sa babaeng multo noong nakaraang araw. At sa lahat ng sinabi nito nagpa siya si Kim na ipakita sa kanya ang kanyang kapangyarihan at hiniling ng dalaga na magpunta ito sa Canada kaya naman dinala siya ng goblin doon ng ilang segundo. At nang hiniling nito na maging mayaman sinabi ng goblin sa kanya na maghanap na lamang ito ng trabaho at makakahanap ito sa lalong madaling panahon. At nang maglaon pumasok si Ji-yoon sa isang banyo ng tindahan at nakita ang isang babae na nakapulang damit. Ang babae ay kumilos na parang boss at nagbigay ito kay Ji-yoon ng ilang nakakain na gamot para gumawa ng sushi sa kinagabihan. At nang umuwi ang dalaga muli nitong hinarap ang kanyang foster na pamilya ngunit nang sinubukan nila ang sushi na ginawa nito lahat sila ay nagkaroon ng kakaibang sakit at kinain ni Ji-yoon ang natitirang sushi ng mag-isa. At sa kaparehong oras si Kim ay nahihirapang matulog dahil hindi nito maiwasang isipin ang dalaga. Nagpa siya ito na mag-teleport at gumugol ng oras kasama ang dalaga dahil nararamdaman nito ang kanyang kalungkutan. At nang bumalik ito nakita niya ang isang sorpresa na naghihintay sa kanya at ang kanyang pamangkin na si Yudiak ay pinarentahan ng parte ng kanilang mansyon sa Grim Reaper at hindi ito nagustuhan ni Kim kaya umalis ito upang mag-usap silang dalawa ng Reaper. Pinakita ng Grim Reaper kay Kim ang isang kontrata ngunit sinunog lamang ito ng Goblin gayunpaman ang Reaper ay may isa pang kopya nito at silang dalawa ay napilitan na manirahan sa iisang bahay at hindi nagtagal ay muli nilang hinarap ang isa't isa sa kusina. Tila para silang mga bata at ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan upang ihagis ang mga bagay sa paligid upang sirain ang pagkain ng isa't isa. At sa kaparehong oras si Ji-yoon ay nalulungkot kaya nagpa siya itong magsindi ng posporo at humiling ng kahilingan. At habang kinakagat ni Kim ang kanyang pagkain nakita nito ang kanyang sarili malapit kay Ji-yoon. Samantala ang Reaper ay sinusubukan na magpahinga ngunit nais ni Kim na paalisin ito sa kanyang tahanan kaya pinahirapan niya ito buong gabi sa pamamagitan ng pangungulit nito at nagpapakita sa kanya ng ilang paintings at ginagawa ang lahat ng katarantaduhan na maisip niya. At sa sumunod na araw nakita ni Kim na dala ng Reaper ang kanyang labada sa isang kahon at naisip na aalis na ito ngunit nagkamali siya. At sa gabi muling nagsindi si Ji-yoon at humiling ito na makita si Kim at nang tumalikod ito nakita niya ang Reaper na nakatingin sa kanya ngunit sa kabutihang palad lumitaw din si Kim at sinubukan ni Ji-yoon na takpan ang kanyang mata ngunit ang dalawang ito ay magkakilala na. Pinaliwanag ng Reaper na dapat hindi buhay ang dalaga at sa mga sandaling yun nagsimulang kumidlat ng malakas ngunit hindi ito tipikal na bagyo at sa sobrang lakas ng Goblin ay naaapektuhan nito ang lagay ng panahon. Alam ng Reaper ito at naiintindihan na si Kim at labis na nagagalit kahit pa ang mukha nito ay tila kalmado lang. Sinubukan ni Ji-yoon na ilayo ang Goblin ngunit nanatili si Kim at nagbabala sa Reaper na huwag sasaktan ang dalaga. At sa kabilang banda sinabi ng Reaper na may mga alituntunin na kailangan nilang sundin at sa anumang kaso tila hindi mareresolba ang mga problema dahil mabilis na umalis ang Reaper. At sa sumunod na araw dalawang gangster ang bumisita sa pamilya ni Ji-yoon at hiniling ang pera na inutang nito habang nagsinungaling ang babae sa kanila at sinabing magbabayad ito ngunit ninakaw ng kanyang foster na anak ang bankbook nito. Ang dalawang lalaki ay uhaw na sa kanilang pera kaya nagpa siya silang dukutin na lang si Ji-yoon. Sinubukan ng dalaga ipaliwanag na nagsinungaling ang foster nitong ina sa kanila ngunit hindi nakikinig ang mga ito sa kanya. At nang sinubukan ng isa sa kanila na magsindi ng sigarilyo ginamit ito ni Ji-yoon bilang pagkakataon na hipan ang apoy at humiling ng kahilingan. At habang nagpumiglas ito sa isa pang gangster isang marka sa kanyang likod ay naging aktibo rin. Ang mga ilaw ay nagsimulang sumabog sa kalsada at ang Goblin ay lumitaw kasama ang Reaper na naglalakad patungo sa sasakyan. Sinubukan ng mga gangster na sagasaan sila ngunit pinutol ni Kim ang sasakyan sa gitna gamit ang kanyang patalim. Pagkatapos ay lumapit ang Reaper sa dalawang gangster at ginamitan sila ng isang mahika upang sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi nito sa kanila na nag-away sila at ang aksidente ang nagdulot ng pag-aaway nila at kahit pa makaligtas sila silang dalawa ay hindi na magkakasundo pa.
At pagkatapos ng insidenteng ito nakahanap si Ji-yoon ng trabaho sa isang tindahan ng babae na si Sunny at madalas mas gumugol ito ng maraming oras kasama si Kim. At nang nagkaroon nito ng pagkakataon nagtanong ito sa Goblin tungkol sa espada na ginamit nito upang hatiin ang sasakyan. Sinabi ni Kim na hindi ito gumamit ng espada at sinabi ni Ji-yoon na nakikita niya ito at lumalabas na si Kim ay natrap sa espada sa kanyang dibdib at ito ang kaparehong espada na pumatay sa kanya gayon din sa ginamit niya sa pagpatay sa mga kalaban nito sa labanan. At kung makikita ng Goblin ang magiging asawa niya at bunutin ang espada mula sa kanya makakalaya ito mula sa kanyang immortalidad. Gayunpaman hindi sinabi ng Goblin ang mga bagay na ito kay Ji-yoon. At sa sumunod na umaga naglakad ang Reaper sa isang tulay at huminto nang makita ang babaeng nakapula na nakatayo lamang sa lugar at nagbebenta ng ilang gamit. Pinakita sa kanya ng babae ang ilang kagamitan ngunit ginamit talaga nito ang isang salamin upang gabayan ito sa lugar na gusto talaga niyang makita. Nakita ng Reaper ang berdeng singsing at tinitigan niya ito nang malapitan nang biglang lumitaw si Sunny sa kanyang tabi at kinuha ang singsing dahil gusto niya ito at nais niya itong bilhin. Hindi nagsalita ang Reaper habang bumagsak ang mga luha sa kanyang mata at napansin siya ni Sunny at nagkomento na isa itong kakaibang reaksyon dahil lamang sa singsing. Sinabi ng babae na maaari niyang makuha ito ngunit naghahanap ito ng kapalit at nais niyang tawagan siya nito upang lumabas sila sa isang date. At matapos na sabihin ito binigay sa kanya ni Sunny ang singsing kasama ang kanyang numero. Samantala nakatingin si Kim sa isang larawan ng babae na pinatay sa kaparehong araw katulad niya at nagpapatunay na si Sunny ito. At sa gabing yun nakatingin ang Reaper sa numero ni Sunny at nakita ang marka ng kanyang labi sa papel at naalala ng Reaper na hinalikan ni Sunny ang papel nang binigay nito ang numero. At sa sumunod na araw nakita ni Ji-yoon ang nakapulang babae sa TV at mas lumitaw itong misteryoso sa kanya. At habang lumilipas ang araw ang Reaper ay nahihirapan sa kanyang sitwasyon sa babae at matagal na itong patay sa loob ng maraming panahon at wala itong ideya kung paano ito gawin at nais nitong tawagan si Sunny ngunit hindi niya ito magawa. Kinausap din ito si Yudiak tungkol dito ngunit hindi siya makumbinsi ng binata na tawagan ang babae. Inisip ng Reaper si Sunny ng sobra at inisip pa nito ang ilang bersyon ni Sunny. Samantala iniisip din siya ng dalaga at isang araw nagpa siya itong tumayo sa isang tulay hanggang sa makita niya ito at sa oras na makita niya ito pinagalitan siya ni Sunny dahil sa hindi nito pagtawag sa kanya at nagpatuloy silang dalawa upang magkape ng magkasama. Ang Reaper ay hindi magaling sa ganitong bagay kaya madalas itong nakayuko habang iniinom ang kanyang kape. Nais na simulan ni Sunny ang kanilang pag-uusap at nagtanong sa kanya ng ilang tanong ngunit tumugon lamang ang Reaper ng ilang salita. Binanggit ni Sunny na hindi man lang nito alam ang kanyang pangalan at talagang hindi rin maalala ng Reaper ang kanyang pangalan. At nang bumalik ito sa bahay umupo ito sa tabi ng Goblin na nag-i-imagine tungkol kay Ji-yoon at sa kanyang sarili. Samantala ginamit ng dalaga ang isang kandila upang humiling na makita siya at lumitaw ang Goblin malapit sa kanya. At habang naglalakad silang dalawa nais ni Ji-yoon ng isang kahilingan na makahanap ito ng isang kasintahan. Nanatiling tahimik si Kim sa kahilingan na yun ngunit silang dalawa ay mas gumugol ng oras kung saan dinala siya ng Goblin sa ilang lugar. At habang nagbibigay ng mas maraming atensyon ang Goblin sa kanya naramdaman nito ang muling pagnanasa sa kanyang buhay. At nang maglaon si Ji-yoon ay naglalakad sa kalye nang biglang nakarinig ng static na ingay sa kanyang headphone. Tinanggal niya ito at napagtanto na isang multo ng babae ang papalapit sa kanya at sinubukan niya itong iwasan ngunit sinabi ng multo sa kanya na kailangan nito ang kanyang tulong sa isang simpleng bagay. Namatay ito sa araw na yun at ang kanyang ina ay hindi pa bumibisita sa inuupahang bahay nito. Nais nitong pumunta si Ji-yoon sa lugar at punuin ang kanyang ref ng laman at matutuwa ang ina nito na makita yun dahil lagi nitong sinasabi na alagaan niya ang kanyang sarili. Nagpasya si Ji-yoon na tulungan ng multo at binisita nito ang kanyang apartment at inayos ito at pinuno ng laman ang ref. At nang maglaon binisita ng ina ng multo ang lugar at ang lahat ay nasa ayos at nasa lugar ang multo upang makita ang kanyang ina na umiiyak ngunit ngayon ay matatahimik na ito nang walang pinagsisisihan. Pagkatapos ay binisita ni Kim si Ji-yoon at nagreklamo ito sa kanya na hindi nito tinupad ang kanyang kahilingan na magkaroon nito ng kasintahan. Sinabi ng Goblin na siya ang kasintahan nito at tila hindi ito gusto ni Ji-yoon kaya nais ng dalaga na patunayan niya ito at payagan siyang lumipat sa kanyang tirahan. Pumayag si Kim at dinala siya sa bahay kung saan nakita nila ang Grim Reaper na itinatapon ang basura. At nang pinasyal nito ang dalaga sa paligid sinabi nito na nais niyang manatili sa silid ni Kim kaya kinuha ng Goblin ang kanyang gamit at nagpatuloy na matulog sa silid ng Reaper.
At bago sila matulog ang dalawang immortal ay pinag-usapan ang tungkol sa mga Diyos at sinabi ng Goblin na nakita nito ang Diyos kung saan siya ay namatay kung saan isa itong paru-paro. At sa sumunod na umaga silang tatlo ay nag-almusal ng magkakasama at ang Reaper at Goblin ay nauwi sa isang nakakatawang away at ginamit nila ang kanilang mental na kakayahan upang kontrolin ang dalawang kutsilyo. Nakialam si Ji-Yun sa kanila at gumawa ng ilang patakaran na dapat nilang sundin sa paligid ng kusina. At nang maglaon bumili si Yudiak ng dalawang telepono para sa kanyang mga tiyuhin at sinubukan ni Kim na alamin kung paano ito makakapag-video call sa iba habang inilagay ng Reaper ang numero ni Sunny sa kanyang telepono. Nakaisip si Ji-Yun ng bagong diskarte upang mapalapit kay Kim at pinagseselos ito at nang makarating ito sa sala nagsimula itong magtupi ng mga tuwalya kasama ang Reaper at nagkumwaring masaya itong makita siya. At habang ginagawa ito nagtanong ang Reaper sa kanya kung may alam itong pangalan ng lalaki na gusto ng isang babae. Napansin sila ng Goblin na masayang nag-uusap at tila nagselos habang kumuha ito ng isang painting at nagsimulang isalaysay ang totoong kwento nito at umaasang mapabilib si Ji-Yun. Gayunpaman walang may pakialam sa kanyang sinasabi at nauwi ang Goblin at si Ji-Yun sa isang pagtatalo dahil hindi maintindihan ng dalaga ang kanyang kakaibang pag-uugali at dahil dito nahirapan ng Reaper magdesisyon kung tatawagan pa ba nito si Sunny. At ang sagot sa tanong na ito ay darating sa mga susunod na umaga nang kinuha ng Goblin ang telepono sa kanyang kamay at tinawagan si Sunny at ang Reaper ay hindi pa handa ngunit inilagay ng Goblin ang telepono sa kanyang tenga. Inalis ito ni Juan sa kamay ng Goblin at pinigilan nito ang oras at ang mga apoy sa kandila ay huminto habang naglakad ang Reaper sa kanyang telepono na lumulutang sa ere at nag-ensayo ng ilang paraan para kausapin si Sunny. Ang Goblin ay hindi huminto tulad ng iba at sinabi sa Reaper na handa na siyang gawin ito at matapos na ibalik ang oras ginawa ng Reaper ang tawag at inayos ang pagkikita nila ni Sunny. Sinamahan siya ni Yudiak upang hindi maging awkward ang mga bagay ngunit sinabutahin nito ang Reaper dahil nakuha niya ang lahat ng atensyon at nagpa siya ang Reaper na gumawa ng aksyon at sinabihan si Yudiak na umalis pagkatapos ay sinabi nito ang kaparehong bagay sa kaibigan ni Sunny. At sa wakas sinabi nito kay Sunny na kalimutan ang sinabi niya at samantala si Kim at Ji-Yun ay nasa loob ng bahay at nagpasya silang gumawa ng isang bagay na masaya. Dinala siya ng Goblin sa Canada at binisita nila ang isang restaurant at sa oras na pumasok sila nakakita ang Goblin ng isang vision at nakita nito si Ji-Yun na may edad na at may kausap ito sa telepono habang nakita rin ito na may papalapit sa kanya. Tinawag niya ang taong ito bilang presidente at umupo ang Goblin habang nagkomento na si Ji-Yun ay magpapatuloy sa kanyang buhay pagkatapos niyang mamatay. Isang luha ang tumulo sa mata ng Goblin habang iniisip nito kung paano siya mawawala sa buhay ng dalaga. At sa sumunod na araw nais ni Ji-Yun na makipag-usap sa kanya at inihayag na siya ay nagsaliksik tungkol sa kanya bagamat wala itong masyadong nakita alam nitong isa siyang general na nabuhay na ng halos 1,000 taon. Inamin ng Goblin na tama ito at sinabi sa kanya na noon ang lahat ay sinusubukan na mabuhay at napilitan nitong patayin ang maraming tao kaya naman pinarusahan siya ng Diyos ng pagiging immortal nito. Hiniling ni Ji-Yun sa kanya na huwag isipin ang immortalidad bilang isang sumpa dahil siya ay malakas at marami siyang natutulungan na tao at gumugol ang dalawa ng mas maraming oras ng magkasama. Napagtanto ng Goblin na ang babaeng kukuha ng espada at papatay sa kanya ay ang kaparehong tao na magpaparamdam sa kanya na gusto pa niyang mabuhay. At sa anumang kaso alam nito na kailangan niyang mamatay kung nais nitong lumaya sa kanyang sumpa. Bumili ang Goblin ng ilang regalo para kay Ji-Yun at sinabi sa kanya na ito ang oras para tanggalin ang espada sa kanyang katawan gayunpaman walang ideya ang dalaga na mawawala siya. Dinala siya ng Goblin sa isang magandang bukirin ng mga bulaklak at handa na itong alisin ang espada at nais ni Ji-Yun na pumirma ito ng kontrata at ang isa sa mga termino nito ay hihilahin niya ang espada kapag umulan ng nyebe sa unang pagkakataon sa taon na ito. Ngunit hindi ito mahirap na gawin para sa Goblin kaya minanipula nito ang panahon upang umulan ng nyebe. Kailangan tumugon ni Ji-Yun sa kanyang sariling termino at naghanda na ito na hilahin ang espada at sinubukan niya itong hawakan ngunit hindi niya ito magawa. Sinubukan niya ulit sa pangalawang pagkakataon ngunit ang resulta ay ganun pa rin. Pinaalala ni Ji-Yun sa Goblin na hindi nito kasalanan kung may masamang mangyari sa kanya at lumapit ito sa kanya sa mapaglarong paraan at silang dalawa ay naghalikan sa unang pagkakataon. At sa sumunod na umaga nagpunta si Ji-Yun sa kolehiyo at nakita ang grupo ng kalalakihan na naglalaro ng baseball. At sa ilang sandali isang bola ang patungo sa kanya at malapit ng tamaan ang kanyang ulo ngunit ang isa sa mga baseball player ay kinuha ang bola bago pa ito mangyari. Si Ji-Yun ay humanga nang makita niya ang lalaking ito gayunpaman hindi ito humanga dahil sa magandang lalaki ito bagamat dahil silang dalawa ay kilala ang isa't isa simula pa noong bata sila.
Nagpalipas sila ng ilang sandali at nag-usap at pinaglaruan ni Taehi ang kanyang buhok tulad ng ginagawa nito noong bata pa sila. At ang katotohanan ay pinagmamasdan sila ng Goblin at nakaramdam ito ng selos nang makita niyang ginagawa ito ni Taehi. Ang kanyang selos ay nakaapekto sa panahon at sinabi nito sa Reaper ang problema nang umuwi siya sa bahay. Hiniling ng Reaper sa kanya na mag-relax dahil masyado itong nagre-react ngunit gumawa ang Goblin ng aksyon sa kinaumagahan. Nagtungo ito sa locker room ng baseball team at nagsimulang magtanong tungkol kay Taehi. At nang dumating ang lalaki inihayag nito na kilala niya si Kim at nagkomento rin ito na hindi siya tumanda. Isang flashback ang pinakita sa nakaraan kung saan nagkita ang dalawa at sila ay nasa isang playground at naglalaro ng baseball at nangangahulugan na hilig talaga ni Taehi ang sport sa murang edad. At sa kabilang banda ang Goblin ay hindi masyadong mahilig sa sport at napansin ito ng bata at sinabi sa Goblin na kailangan nitong ihagis ang kanyang balakang sa isa pang paraan. At sa pagsunod sa payo ng bata nagawa ni Kim na matamaan ang ilang bola at balik sa kasalukuyan sinubukan ng Goblin na harapin ang bagong emosyon na ito at kahit pa namuhay ito sa loob ng 1,000 taon hindi pa niya naramdaman ang ganitong emosyon. Sinubukan nitong tawagan si Ji-yoon ngunit sinabihan siya ng dalaga na busy ito at ibinaba ang tawag at mas lalong nakaramdam ng selos na baka kasama nito si Taehi. Ang Goblin ay nagpa siya na mag-imbestiga at hinarang nito ang mga multo na gumugulo sa kanyang kasintahan. Binigay ng multo ang lahat ng impormasyon na kailangan nito at natagpuan ng Goblin si Ji-yoon na kumakanta sa isang audition at na-inlove lalo ito. At pagkatapos silang dalawa ay naglakad pa uwi at ang emosyon ng Goblin tungkol sa dalaga ay mas lumalalim. At nang yakapin ang isa't isa nagsimulang makaramdam si Kim ng labis na sakit na tila parang sinasaktan siya ng espada. Nakita ni Ji-yoon ang espada at napagtanto na nahahawakan na niya ito at unti-unti itong kinuha at nagdulot ito ng ilang sakit sa Goblin ngunit alam din ito na mamamatay na siya kapag inalis ito ng dalaga. At kusa itinulak ni Kim si Ji-yoon at pinalipad dito sa ere habang nag-teleport ito sa kanyang likuran upang mailigtas siya at tumama sila sa isang truck na naging sanhi ng isang malakas na shockwave na sumira sa ilang sasakyan sa lakas ng impact at ang lugar ay nagkagulo. Dinala siya ni Kim pabalik sa kanilang bahay at humiling ng tawad sa nangyari at pinatawad siya ni Ji-yoon at sinabi sa kanya na ayos lamang siya. Nag-alala ito sa kanya at ang tanging bagay na gusto lamang nitong gawin ay tulungan siya dahil akala nito na sasaktan siya ng espada. At doon nakita ng Goblin ang isang kakaibang vision at mula dito iniwan nito si Ji-yoon sa isang istasyon ng bus at sumakay ito. Samantala isang magnanakaw ang tumakas sakay ng bisikleta ngunit natomba ito at napunta ito sa kalagitnaan ng kalsada. Tinamaan ito ng isang sasakyan at pinalipad siya sa ere habang isang malaking aksidente ang nangyari at ang bus na sinasakyan ni Ji-yoon kasama ang iba pang pasahero ay bumaliktad na ikinamatay ng 22 na tao sa loob. At sa katunayan ang kanyang vision ay nagsimulang mag-umpisa sa sumunod lamang na umaga. Iniwan ng Goblin si Ji-yoon sa isang istasyon ng bus at nagmadali na bilhin ang lahat ng medyas sa isang tindero dahil ito ang pagmumulan ng aksidente ng magnanakaw. At upang tiyakin na walang masamang mangyayari pinigilan ni Kim ang magnanakaw at sinubukan ng lalaki na takutin siya at inilabas ang isang kutsilyo ngunit ginamit ng Goblin ang kanyang kapangyarihan upang baliktaran ang kamay ng magnanakaw upang mabitawan nito ang kutsilyo. At habang ginagawa ito ang bus ay dumaan sa kanila ng ligtas at sa kaparehong oras ang Reaper at ang mga estudyante nito ay naghihintay sa bus dahil may mga listahan sila ng pangalan na dapat nilang anihin. Gayunpaman dumating ang bus ng ligtas sa kanilang destinasyon at nakita ng Reaper si Ji-yoon sa loob ng bus at naghinala na ang Goblin ay may kinalaman dito. At sa katunayan lumitaw ang Goblin at binigyan siya ng isang nakakatawang tingin at nagpapahiwatig na hindi sila makakakuha ng kaluluwa sa insidenteng ito. At nang maglaon aksidenteng pinakita ni Yudiak sa Reaper ang larawan ng kapatid ng Goblin at naluha ito. Hinawakan ng Reaper ang kanyang puso habang umiiyak dahil wala itong alaala ng kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman nakaramdam ito ng malakas na emosyon sa babaeng nasa larawan at pinaalam ni Yudiak sa kanyang tiyuhin ang tungkol dito at mabilis itong nagtanong sa Reaper. Tumugon ito na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari dahil wala itong mga alaala. Pagkatapos ay nakipag-date ito kay Sunny at humiling ng tawad sa kanya dahil wala itong business card, isang bagay na hiniling ng babae sa kanya sa nakaraan nilang date. At habang nag-uusap ang Goblin ay nagsusulat ito ng isang scroll at isinulat nito ang pangalan na Juan at habang nangyayari ito nakakaramdam ng sakit ang Reaper kaya nagpa siya itong gamitan si Sunny ng mahika at sinabing kalimutan na nagkita sila ngayong gabi. At nang maglaon nakipagkita ang Goblin sa babaeng nakapula na pinakita na ng maraming beses.
At sa realidad ang babaeng ito ay isang Diyos at sinabi nito kay Kim na kailangan niyang mamatay o mamamatay ang dalaga sa lalong madaling panahon at si Ji-yoon ay isang espesyal na kaso at hindi dapat ito isinilang. At kung si Kim ay hindi mamamatay kailangan mamatay ni Ji-yoon. Ilang insidente ang mangyayari sa paligid niya at tataas ang intensity at frequency hanggang sa mamatay ito. At sa kaparehong oras nagtatanong si Ji-yoon sa Reaper kung ano ang mangyayari kung bubunutin nito ang espada sa katawan ng kanyang nobyo kaya naman sinabi ni Wan ang katotohanan at sinabi na mamamatay ang goblin. Sinabi ng dalaga na hindi nito kayang patayin ang kanyang nobyo ngunit mas naging komplikado ang mga bagay dahil gustong mamatay ng goblin upang makalaya. Nagpasya si Ji-yoon na kumuha ng bagong trabaho sa ibang lungsod na malayo kay Kim ngunit isang aksidente ang nangyari nang sinarado nito ang tindahan kung saan siya nagtatrabaho at tila ang universo ay pinaglalaroan siya. At sa kaparehong oras sinabi ni Wan sa goblin na natanggap nito ang isa sa espesyal na card kung saan nakasulat ang pangalan ni Ji-yoon at ang mga pangalan sa card na ito ay kailangan na mamatay. Sinubukan ng goblin na hanapin si Ji-yoon habang ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip ng pagkikita nila ng Diyos. At kalaunan nakita ni Kim ang kanyang nobya at dinala ito pabalik sa bahay nagdala rin ito ng humigit kumulang 10 doktor upang tiyakin na ligtas ito. Pagkatapos silang dalawa ay gumugol ng magkasama sa isang Arctic na lugar na pumayag si Ji-yoon na hindi na ito tatakas ulit. At nang bumalik sila sa lungsod gumawa sila ng tila double date kasama si Sunny at ang Reaper at tila awkward ang hapunan habang sinubukan ng goblin na basagin ang katahimikan ngunit lahat ng sinasabi nito ay ikinagagalit ni Sunny. At para sa Reaper hindi ito masyadong nagsasalita na mas ikinagalit ni Sunny at nang humiling ito ng 2 beer dinala siya ni Sunny sa labas para sa isang pag-uusap. At habang nag-uusap sinabi ng Reaper ang kanyang tunay na pangalan at nagtaka si Sunny kung paano niya ito nalaman dahil hindi nito sinasabi ang kanyang tunay na pangalan. Alam ng Reaper ang kanyang buong pangalan sa nakaraan nilang date kung saan nakaramdam ito ng sakit at inutusan si Sunny na kalimutan na nagkita sila. Nagtaka si Sunny at tumalikod ang Reaper para umalis ngunit hinawakan ng babae ang kanyang kamay upang pigilan ito. Ang sensasyon sa paghawak kamay nila ay pumukaw sa kakaibang emosyon sa loob ng Reaper na nakita ang isang vision ng kapatid ni Kim mula sa 1,000 taon at nang maglaon ay pinag-isipan ng Reaper ang pangyayari. Naalala nito na nagsimula siyang umiyak nang makita nito si Sunny sa unang pagkakataon at nagsimula rin siyang umiyak nang makita nito ang scroll ng larawan ng kapatid ni Kim at nagtataka ito kung bakit siya naiiyak sa babaeng ito. At nang muling magkita ang dalawa hiniling nito na hiramin ang sinsing sa loob ng ilang araw dahil kailangan nitong gumawa ng ilang pananaliksik. Nais malaman ni Sunny kung tungkol saan ang pagsasaliksik na ito ngunit sinabi ng Reaper sa kanya na ipapaliwanag niya ito sa lalong madaling panahon. Binigay ni Sunny sa kanya ang singsing at hiniling ni Wan sa kanya na muling hawakan ang kanyang kamay. Gayunpaman sa pagkakataon na ito si Sunny ay nakipaglaro sa kanya at tumanggi na hawakan ang kanyang kamay. Samantala pinag-usapan ng Goblin at ng Reaper si Sunny at nagtataka si Wan kung ang babae ay ang reincarnation ng kapatid ng Goblin. Naalala ni Kim ang pagkamatay ng kanyang kapatid at maaaring si Sunny ang kanyang kapatid dahil hindi naman ito lumalabag sa anumang cosmic na panuntunan. Naalala nito nang unang beses niyang nakita si Sunny at kung paano ito nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa kanya. At nang muli siyang nakita ng Goblin lumapit ito upang yakapin si Sunny at sinabi na siya ang kapatid nito at hindi makapaniwala si Sunny sa mga ito at pinigilan ng Reaper ang Goblin papalayo. At kalaunan pareho silang pinaalis ni Sunny sa kanyang lugar at sa mga sumunod na araw si Kim ay mas napalapit kay Sunny at binibilhan nito ng iba't ibang regalo. Gayunpaman hindi nito nagustuhan ang alinman sa mga ito dahil ang kanyang taste ay kakaiba. Ang Goblin ay bumase sa mga dating gusto ng kanyang kapatid 1,000 taon ang nakaraan ngunit ang Sunny ngayon ay ganap na ibang tao na. At dahil hindi naniniwala si Sunny sa kanya dinala siya ng Goblin sa bahay nila upang ipakita sa kanya ang scroll at sinabi ng Goblin ang kanilang kwento ng mas detalyado. At 1,000 taon ang nakaraan siya ay isang mandirigma at lumaban ito sa mga barbarian upang panatilihing ligtas ang kanyang bansa ngunit ang hari ng bansa ay bata pa at ang utak nito ay nilaso ng isa sa kanyang tagapayo. Kinumbinsi ito ng tagapayo na mas mahal ng mga tao si Kim sa tuwing babalik ito ng tagumpay sa kanyang mga laban. Ang hari ay umiibig sa kanyang kapatid ngunit pinapili siya nito na mamili ng panig kung makakasama ba nito ang hari o ang kanyang kapatid. Habang nakaramdam si Sunny ng kakaiba sa mga pahayag na ito dahil labis ito para paniwalaan. At sa gabing yun binisita ng Reaper ang kanyang tindahan at iniwan ang singsing sa lamesa nang lumitaw si Sunny.
Nagpasya ito na itago ang kanyang sarili at pinagmasdan si Sunny habang naglalakad ito sa paligid. Handa nang umalis si Sunny ngunit bumalik ito sa mga huling segundo habang winasiwas nito ang kanyang kamay at nagawang matamaan ng Reaper at nakita niya ito. Si Sunny ay nagulat at napagtanto rin na may higit pa sa mundong ito na hindi maaaring maunawaan ng isang tao. At nang maglaon pinakita ni Juan ang isa pang card kay Kim ngunit walang nakikita ang Goblin at isa pa ito sa mga espesyal na card at natural lamang sa Goblin na makita ang pangalan na nakasulat dito. At sa anumang kaso pinaalam sa kanya ng Reaper na ang pangalan ni Ji-yoon ay nakasulat dito at nangangahulugan na kailangan nilang mag-ingat. Muling naalala ng Goblin ang muling pag-uusap nila ng Diyos at naniniwala na dapat niya itong sabihin kay Ji-yoon. Pinuntahan siya ng Goblin at sinabi sa dalaga ang katotohanan tungkol sa lahat at ginagawa ng universo ang lahat para makuha si Ji-yoon dahil silang dalawa ay hindi maaaring magkasama ng buhay at ang isa sa kanila ay kailangan na mamatay. At kung hindi mamamatay ang Goblin haharapin ni Ji-yoon ang kamatayan. At ang lahat ng nangyayaring masama sa kanya hanggang sa ngayon ay parte ng batas na ito. At natural nagsimulang umiyak si Ji-yoon nang marinig nito na hindi niya maaaring makasama ang kanyang nobyo magpakailanman. Sinubukan nitong mag-isip ng ilang plano ngunit wala sa mga ito ang epektibo dahil ang pinakamagandang senaryo ay ang manatili muna silang buhay sa ngayon. At sa sumunod na umaga si Ji-yoon ay nilapitan ng dalawang multo na sumusunod sa kanya at ang isa sa kanila ay sinabi sa kanya na pinatay siya ng kanyang asawa at hindi nito magagawang matahimik. At sa gabing yun sinundan ni Ji-yoon ang utos ng multo at nahanap ang asawa nito at hiniling nito na magkaroon sila ng pribadong usapan sa labas ng opisina. At ang kanilang pag-uusap ay nagpapakita na ang lalaki ay isang masamang tao ngunit sa detalye na sinasabi ng multo mas lalong gusto ng lalaki na patayin siya dahil alam nito ang katotohanan sa kanya at mas maganda na tapusin siya. At sa mga sandaling yon nagsindi si Ji-yoon ng isang lighter at pagkatapos ay hinipan nito kung saan hiniling nito na lumitaw ang Goblin. Narinig ng Goblin ang kanyang kahilingan at lumitaw upang iligtas siya at matapos naturuan nito ng leksyon dinala siya ng Goblin sa harap ng istasyon ng pulis at inutusan nito na isuko ang kanyang sarili. At nang bumalik si Ji-yoon sa trabaho nakatanggap ito ng isang pagbisita sa isang multo gayunpaman hindi lamang ito basta-bastang multo at ito ay si Jung-hye ang tagapayo ng hari 1,000 taon ang nakalipas. Inabot ng matanda ang kanyang braso upang hawakan ang dalaga ngunit nagpanggap si Ji-yoon na hindi ito natatakot sa kanya at inutusan ng lahat ng multo na umalis dahil magtratrabaho pa ito. At sa sumunod na araw si Yudiak ay nakipagkita sa babaeng nakapula at isiniwalat na siya ang Diyos. Naghintay ito kay Kim at sa Reaper sa isang nightclub ngunit lumikha ng isang harang ng enerhiya sa paligid niya upang hindi nila ito malapitan. Nagsimula ang babae kay Kim at sinabi nito na pinahintulutan siyang makilala nito ang kanyang asawa dahil gusto siya nitong bigyan ng pagkakataon na mamatay gayunpaman sinasayang ng Goblin ang pagkakataon na ito. Pagkatapos ay sinabihan nito ang Reaper at sinabi na kailangan nitong magpasya kung ano ang gusto niya at nais nitong malaman ang buong kwento ng kanyang nakaraan o kakalimutan na lamang ito. At matapos na pag-alitan silang dalawa umalis ang Diyos sa katawan ni Yudiak sa anyo ng mga paru-paro. Samantala muling binisita ni Jung-hye ang dalaga ngunit sa pagkakataon na ito gumawa ito ng isang malaking revelasyon. At sinabi nito sa babae na ang Reaper ay ang karibal na kaaway ng Goblin at ngayon sila ay namumuhay ng magkasama na parang walang nangyari sa nakaraan dahil wala silang ideya ngunit pinatay ni Juan ang kapatid ng Goblin kasama pa ang lahat ng minamahal nito. Si Ji-yoon ay nagulat nang marinig ito at nakipagkita kay Juan upang tanungin siya tungkol sa bagay na ito. Sinabi ng Reaper na siya ay isang hari 1,000 taon ang lumipas bagamat hindi nito maalala ang lahat ng detalye ng malinaw. Muling nakipagkita ang Reaper kay Sunny at hinalikan siya nito dahilan upang lumitaw ang alaala nito na bumalik sa kanya. At ngayon naalala nito na binigay niya ang singsing sa kapatid ni Kim upang gawin itong reyna at hiniling na pagtaksilan ang kanyang kapatid at nagkaroon din si Sunny ng kaparehong alaala at pareho silang labis na nalungkot. At dahil iniisip na maaaring ayaw na siyang makita pa ni Sunny hiniling ng Reaper sa kanya na maging ligtas at hiniling na maging masaya. At sa sumunod na umaga nakipagkita rin si Sunny kay Kim at humiling ng tawad sa kanya dahil hindi niya ito nagawang protektahan at niyakap nila ang isa't isa habang nagkasundo sila sa mga pagkakamali nila sa nakaraan. At sa lalong madaling panahon nalaman ni Kim ang tungkol kay Hyun-hye at nagawang makita ito at maraming sinasabi ang multo at nagkomento ang Goblin na ang pagsasalita lamang ang kaya nitong gawin. Ginamit ni Kim ang kanyang espada upang tapusin ang multo ngunit ang espada ay dumaan lamang sa kanya at masaya ang matanda na nanatili itong buhay at nagkomento na hindi siya mapapatay ng espada dahil gawa ito sa tubig.
Pagkatapos nakipagkita si Kim kay Wan at hinawakan ito sa kanyang leeg at sinabi ng Reaper na naaalala na nito ang lahat at hiniling nito sa Goblin na patayin siya. At sa kabilang banda sinabi ni Kim sa kanya na nararapat niyang maibalik ang kanyang memorya at pahirapan at ang pagpatay sa kanya ay masyadong madali. Pagkatapos ay hiniling nito kay Ji-yoon na ihanda ang kanyang mga gamit dahil ang bahay ay hindi naligtas para sa kanya. At sa kabilang banda nakipagpulong din ng Reaper kay Junhyeon at lumalabas na hinahanap ito ng Reaper sa loob ng 20 taon bagamat nahawakan nito ni Wan sa leeg na gawa pa rin ng multo na makatakas. At sa sumunod na umaga nakipagkita si Ji-yoon kay Sunny na sinabi sa kanya na kailangan nitong itigil ang pakikipagkita kay Wan kahit pamahal niya ito. At sa kaparehong oras ang Reaper ay binisita ng dalawang immortal na nilalang mula sa Reaper Investigation Department at sinisisi ng lalaki si Wan sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa mga paraan na hindi nararapat at sa pakikialam nito sa balanse ng universo. Kaya naman nagpunta ang mga ito upang parusahan siya at binigyan siya ng lalaki ng buong access sa kanyang alaala upang pahirapan ito. At lumalabas ang mga taong gumawa ng kakilakilabot na kasalanan ng nagiging Reaper at pinakita sa isang flashback kung paano nagpatuloy ang kwento ni Wan matapos nitong patayin si Kim at ang kapatid nito. Ang hari ay nakaramdam ng maraming sakit at nagpa siya na tapusin ang kanyang buhay at sa kasalukuyan nagpa siya si Junhyeon na umatake kay Sunny at Ji-yoon ngunit ang marka na nasa likod nito ay na-activate at itinulak ang multo papalayo ngunit pagkatapos ng insidenteng ito ay nawala ang marka. At sa paglipas ng panahon sinusubukan ng mga karakter na ayusin ang kanilang nakaraan at nakipagkita si Sunny kay Wan upang ibigay sa kanya ang singsing habang si Ji-yoon ay masaya kasama ang kanyang nobyo. Gayunpaman ang magandang mood nila ay nasira sa oras na mahanap ng multo si Ji-yoon ng mag-isa at inatake ito. Ang dalaga ay muntik ng mapatay ngunit nagawa nitong sindihan ang kanyang lighter at humiling dahilan upang lumitaw ang goblin. Itinulak ni Kim ang multo pabalik ngunit sinubukan ni Ji-yoon na kunin ang espada at itusok sa kanya. Pinawala ni Kim ang espada ngunit pinaliwanag ng babae na naiintindihan nito ang plano ng multo. At sa kabila ng babala nito huli na ang lahat at sinapian ng multo si Ji-yoon at ngayon ay magagawa nitong saktan ang babae dahil kaya nitong pigilan ang puso ng babae. At gamit ang katawan ng babae kinuha nito ang espada at nagsimulang kunin ito sa katawan ng goblin ngunit lumitaw ang Reaper upang baliktarin ang sitwasyon. At sa nakaraang nagkita sila hindi alam ng Reaper ang pangalan ng multo na kinakailangan ng Reaper upang makuha nito ang kanyang kaluluwa. Ngunit ngayon na nabawi na ni Wan ang lahat ng kanyang alaala alam na niya ito at tinawag nito ang pangalan ng multo at ang espiritu ay lumabas sa katawan ni Ji-yoon. Gayunpaman pinanatili ng goblin ang espada sa kamay ng babae at nagpa siya na hilahin ito. At nang lumabas ang armas naging espadang apoy ito na ginamit ng goblin upang tapusin ang multo. Pinagmasdan ni Wan ang kanyang kaibigan ng may luha sa kanyang mata dahil pareho nilang alam na mamamatay na ito sa mga oras na yon. Tumakbo si Ji-yoon sa kanya upang yakapin ito habang sinusubukan ni Kim na pakalmahin siya. Sinabi nito na hihilingin niya sa Diyos na payagan siyang mabuhay muli sa panahon ng unang nyebe ng taon. At nang mamatay si Kim at lahat ay apektado sa resulta ng kanyang pagkawala at bawat alaala ni Kim ay nawala sa lahat ng tao na nakilala niya. Nagmadali si Ji-yoon sa kanyang notebook upang isulat ang tungkol sa kanyang nobyo sa detalyadong paraan na makakaya niya bago nito mawala ang lahat ng alaala niya sa kanya. At para kay Kim ang kanyang kaluluwa ay napunta sa isang lugar ng walang katapusang nyebe at ang magagawa lamang nito doon ay maglakad. At minsan ay naglalakad ito ng pabalik upang matrace nito kung ilang hakbang na ang nagawa niya. At sa lugar na yun walang ibang magagawa ang goblin at ang magagawa lamang nito ay umasang patawarin siya ng Diyos sa mga kasalanan niya at pahintulutan siyang bumalik sa babaeng minamahal niya. At pagkalipas ng maraming taon si Ji-yoon ay tumanda na at nagtratrabaho ito sa isang istasyon ng radyo. At minsan binabasa nito ang kanyang kwaderno at sinusubukan na i-decode ang mga salitang isinulat niya dito. At minsan hinahawakan nito ang isang kakaibang kwintas na suot niya at pilit na inaalala kung paano niya ito nakuha. At kahit sa ibang mundo dala pa rin ni Kim ang kontrata na isinulat nito para sa kanila at sa lalong madaling panahon ang kondisyon ay tama para kay Kim na bumalik dahil kaarawan ni Ji-yoon at tinipan nito ang isang kandila sa kanyang cake at humiling habang umuulan ng nyebe. Si Kim ay nilabas sa kanyang pahingahan at lumitaw ito sa tabi ng dalaga at kinausap niya ito ngunit si Ji-yoon ay walang ideya kung sino siya. Gayunpaman sinabi ni Kim na masaya ito dahil siya ay ligtas at tulad ng inaasahan hindi ito sesuko sa kanyang plano na malapit ng mabuo. Pagkatapos ay nagpatuloy ito upang makita ang pamilya at mga kaibigan nito ngunit ang Reaper lamang ang nakakilala sa kanya dahil hindi siya isang tao.
Silang dalawa ay gumugol ng oras ng magkasama at pinaalam sa kanya ng Reaper ang tungkol sa ilang bagong impormasyon na natuklasan nito. At lumalabas mayroon isang proseso para maging isang Reaper at si Juan ay Reaper sa loob ng 300 taon kahit pa silang dalawa ay namatay ng magkalapit lang sa iisang era. Ngunit ang proseso para sa mga taong nakagawa ng malaking kasalanan ay kinabibilangan din ng pagpapahirap sa impyerno sa loob ng ilang taon. At sa oras na matapos ang pagpapahirap ang Reaper ay maaaring pumili kung gusto nilang mawala ang kanilang alaala o hindi at karamihan sa mga Reaper ay pinipili na mabura ang kanilang alaala dahil sa hirap at pagdurusa. At sa sumunod na araw sa trabaho ni Ji-yoon lumalabas na ang superior ni Ji-yoon ay isang masamang tao at tila ginagawa nitong impyerno ang buhay ng dalaga. Masaya itong sumisigaw sa kanyang mga empleyado kung hindi nila gagawin ang trabaho sa paraan na gusto niya. Nang biglang nagsimulang umulan ng nyebe sa labas kahit hindi pa ito ang tamang panahon at mabilis na lumabas si Ji-yoon at tumingin sa mga nyebe at nakita rin ito si Kim na nakatayo sa labas at nakatingin sa kanya at sinusubukan siyang bigyang ng clue sa panahon na kinagigiliwan nila noon. At nang maglaon gumugol si Ji-yoon ng oras sa isang cafeteria at nagtrabaho sa kanyang computer at nang makita nito ang kandila sa lamesa nagpa siya itong patayin ng apoy at inipan nito at doon lumitaw si Kim sa kung saan na hindi nito maintindihan. At para kay Kim hindi na ito mayaman katulad ng dati at nagtanong sa Reaper kung makakahanap ba sila ng ginto upang ibenta. Pinaalam sa kanya ng Reaper na ang ginto ay may serial number na sa panahon na ito at mahirap ito para sa kanya na yumaman. Ngunit si Kim ay may isa pang plano at binisita ang CEO ng dati niyang kumpanya at si Yudiak ngunit wala ni isa sa kanila ang naaalala siya. Nagtanong si Kim sa kasalukuyang CEO na buksan ang dating wool at basahin ito at ginawa ito ng lalaki at sinabi sa wool na ang perang ginawa ng kumpanya ay pag-aari ni Kim. Gayunpaman kailangan itong patunayan ang kanyang sarili kung sakaling may sumubok na gayahin ang pagkatao niya. At ang paraan para patunayan ang kanyang sarili ay sa pamamagitan ng paglabas ng isang alon ng enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. At kahit patila kakaiba ito pinakita ni Kim ang enerhiya sa kanyang katawan at ang CEO ay kumbinsado na ito ang lalaki na nakasaad sa will. At sa kaparehong oras ang boss ni Ji-yoon ay patuloy na masama sa kanya at nang maglaon gumugol ng maraming oras si Ji-yoon sa library ngunit lumitaw si Kim sa kung saan upang samahan siya. At dedikado ito na ipaalala sa dalaga na silang dalawa ay magkakilala ngunit kailangan itong asikasuhin ang work environment ng dalaga. Binili ni Kim ang istasyon ng radyo at ginawang boss si Ji-yoon ng kanyang departamento at doon nakatanggap si Ji-yoon ng sulat mula sa Canada na nag-udyok sa kanya na tignan ang isang tala na isinulat nito sa kanyang notebook. Hindi maintindihan ni Ji-yoon ang mga talang ito kaya nagpa siya itong magtungo sa Canada at alamin kung bakit ang bansang yon ay importante kay Kim. Inisip ng dalaga ang kanyang passport at ayon sa tala siya ay nasa Canada noon ngunit wala pa itong passport. At ito ang unang pagkakataon na aalis siya ng bansa at sa lalong madaling panahon dumating si Ji-yoon sa Canada at nag-check-in sa isang hotel at nakipag-usap ito sa clerk at sinusubukan na alamin kung ang sulat na natanggap niya ay nagmula ba sa hotel na ito. Bagamat ang clerk ay walang paraan upang malaman kung sino ang nagpadala ng mensahe sinabi ni Ji-yoon na ang stamp sa sulat ay kumakatawan sa kanilang hotel kung kaya naman ang liham na ito ay pinadala mula sa lugar. At nang maglaon naglakad si Ji-yoon sa kalsada ng Quebec ngunit pinigilan siya ng isang babae na nagtitinda ng mga alahas nang makita nito ang kanyang kwintas. Nagtaka si Ji-yoon kung paano siya nakilala ng babae ngunit sumagot ang designer na hindi siya kilala nito at sa halip kilala nito ang kwintas na suot niya dahil ito ay custom made at siya ang nagdesenyo nito. At sa katunayan isang flashback ang pinakita na si Kim ay lumapit sa babaeng ito dala ang desenyo na gusto niya at hiniling na likhain ng kwintas na ito at lumalabas si Kim ay may plano na sa mga oras na nakita nito ang vision na nakaupo si Ji-yoon sa restaurant at naghihintay sa isang lalaki na tinawag niyang presidente. Ginawa ni Kim ang kanyang susunod na hakbang at nag-teleport sa Canada at syempre hindi nito direktang masabi sa babae na siya ang kasintahan ng goblin kaya sinubukan niya itong iwan ng ilang clue. At halimbawa dinala siya nito sa isang parke kung saan makikita ni Ji-yoon ang mga maple na gustong-gusto nito. Hindi mapigilan ni Ji-yoon ang kanyang pag-iisip tungkol sa kakaibang pakiramdam na nararanasan nito. At sa ilang punto nakita nito si Kim na naghihintay sa kanya sa isang bench sa labas ng kwarto ng kanyang hotel at nilapitan ito upang tanungin kung siya ba ay isang stalker. Kinumbinsi siya ni Kim na hindi at silang dalawa ay binisita ang restaurant na dati nilang pinupuntahan sa nakaraan. At habang nakaupo si Ji-yoon sa lamesa kausap nito si Sunny sa telepono ngunit sinabi nito na kailangan ibaba ang tawag.
At sa oras na mapansin nito si Kim ay nasa likuran niya lumingon nito upang batiin siya at tinawag siyang presidente sa dahilan na binili ni Kim ang istasyon ng radyo at pag-aari na niya ito ngayon at ang landas nila ay nakumpleto at ang vision ng Goblin ay nagkatotoo. At sa katunayan lumalabas na nakita ni Kim ang buong kinabukasan nila ng magkasama at ito ang dahilan kung bakit alam nito ang kanyang dapat gawin. Alam nitong bubunutin ni Ji-yoon ang espada mula sa kanya ngunit kung mangyari ito mawawala nito ang lahat ng alaala na mayroon siya. At upang harapin ang problemang ito nakaisip ito ng isang plano para ipaalala kay Ji-yoon kung sino siya. At sa mga sumunod na araw nagsimulang magkaroon si Ji-yoon ng kakaibang sulyap sa kanyang nakaraan kung saan naghinala ito na hindi lahat ng bagay ay gaya ng inaakala niya. Binisita rin ito ang libingan ni Kim at napagtanto na dapat ang lalaking ito ay patay na. Ginugol ni Ji-yoon ang oras nito ng mag-isa ngunit ang lahat ay nagbago nang pulutin nito ang paborito niyang dahon at naalala ang lahat ng nangyari mula sa nakaraan. Alam na ni Ji-yoon na ang Goblin ay ang kanyang pinakamamahal na kasintahan at tumakbo ito sa lungsod upang mahanap siya. At isang sandali nakita nito ang isang kandila at alam na niya ang dapat at eksaktong gagawin. Pinatay ni Ji-yoon ang kandila at hiniling na lumitaw ang kanyang nobyo. Mabilis na dumating si Kim at hinawakan ang kanyang kasintahan upang halikan nito. At sa kaparehong oras nagkunwari si Sunny na nabura nito ang lahat ng alaala niya sa Reaper ngunit hindi na niya ito makayanan na palaging nasa paligid si Wan at nagpasya si Sunny na makipag-usap sa kanya at sabihin ang katotohanan. Gayunpaman hindi sila maaaring magpatuloy dahil sa nagawa nito sa nakaraan bagamat mahal siya ng dalaga ang kanilang landas ay dapat maghiwalay kaya sinabi ni Sunny sa kanya na aalis ito ng lungsod at hiniling sa Reaper na huwag siyang sundan nito at huwag na siyang hanapin. At sa paglipas ng taon si Kim at Ji-yoon ay namuhay ng masaya habang si Wan ay naging miserable at nag-iisa. At sa isang araw nakatanggap ang Reaper ng isang card na may pangalan ng ilang bata, ngunit nang binati nito si Ji-yoon sa kalsada ang pangalan ng bata ay nawala sa card. At habang nagmamaneho napansin ni Ji-yoon ang isang truck na patungo diretso sa school bus. Alam nito na ang mga batang yun ay malamang mamamatay kung magbabanggaan ang dalawang sasakyan kaya nagpasya itong pigilan ang truck sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang sasakyan sa daraanan nito. Tumama ang truck sa kanyang sasakyan at si Ji-yoon ay namatay at kailangan gawin ni Wan ang kanyang trabaho ngunit nagtanong si Ji-yoon sa kanya tungkol sa isang bagay na narinig nito na ang mga tao ay may 4 na buhay at kung totoo ito ilang buhay ang kailangan niya bago siya muling magkatawang tao. Tumugon ang Reaper na ito ay totoo at si Ji-yoon ay nabuhay lamang ng isang beses at bago niya ito kunin lumitaw ang Goblin upang magpaalam sa kanyang kasintahan. At bago ito tumawid sa pinto sa susunod niyang pag-iral sinabi ni Ji-yoon sa kanyang nobyo na maghintay sa kanya dahil maaari pa silang magkita muli. At muling lumipas ang 30 taon at ang Reaper ay nakatanggap ng balita at sa una ang kanyang mga kasalanan ay nabayaran na niya at maaari na siyang mamatay. At ang pangalawa ay si Sunny ay namatay na rin. Ginawa ni Wan ang kanyang trabaho sa huling pagkakataon at nagpas siyang tumawid sa pintuan kasama si Sunny habang nagpatuloy ang Goblin na mabuhay at umaasang ang Diyos ay bigyan silang lahat ng pangalawang pagkakataon upang mamuhay ng masaya. At sa kabutihang palad ang kanyang hiling ay narinig at nakita nito na si Wan at Sunny ay muling na-reincarnate bilang mga artista na umiibig sa isa't isa. At para sa kanyang sarili muli rin na-reincarnate si Ji-yoon at ganun pa rin at itsura nito katulad sa nakaraan niyang buhay. Nakilala nito si Kim at naaalala nito ang lahat dahil hindi nito ininom ang tsaa na inalok sa kanya ng Reaper. At dahil ang kanilang nakaraan ay nalinis at pinatawad ang kanilang mga kasalanan sila ngayon ay pinayagan na mamuhay ng masaya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.